Noong Enero 22, 2026, may isang dramatikong pagtatangka na mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Pero kasing bilis ng pagsampa, ganun din kabilis na reject. Dito sa ating pagsusuri, bubusisiin natin yan. Hindi lang kung bakit na reject, pero mas mahalaga, sino ba yung mga nasa likod nito base sa pananaw ng ating source article. Ang titulo pa lang mula sa ating source pasabog na, di ba? Dito pa lang, malinaw na ang sentral na argumento. Sinasabi ng source na ang usapan dito hindi raw talaga tungkol sa merito ng kaso, kundi sa kredibilidad, o mas tamang sabihin, sa kawalan nito ng mga taong nag-file ng reklamo. Sige, simulan na nating himayin to. Okay, so una sa lahat, linawin natin, hindi tinanggap yung complaint. Ang opisyal na dahilan, yung House Secretary General daw nasa official business sa Taiwan. Isang procedural na issue, di ba? Pero ayon sa source, wag daw tayong magpa-distract dyan dahil hindi raw yan ang pinaka-importanting bahagi ng kwento. At dito na nga tayo papasok sa pinakapuso ng usapan. So kung hindi yung ano ang mahalaga, yung sino ang pag-uusapan natin. Sino ba talaga tong mga nag-file? At bakit naman rogues gallery o parang grupo ng mga kontrabida agad ang tawag sa kanila ng source? Umpisahan natin sa unang karakter. Siya raw ang tinutukoy ng source bilang the mastermind ng buong operasyon, si Mike Defensor. So, ang claim ng source, si Defensor daw, may specific playbook. For the past 30 years, ganito raw ang galawan niya. Maglalabas siya ng isang bombshell witness, tapos kapag sinuri na, biglang, wala pala. Bumibigay yung testimonya under scrutiny. At hindi lang yan, sabi-sabi. Ayon sa source, may resibo raw. Tingnan niyo tong timeline. Noong 2001, si Ador Mawanay biglang bawi sa mga alegasyon laban kay Senador Lacson. 2005, si Jonathan Tionco sa Hello Garcia na-dismiss ang testimony. At kamakailan lang, 2025, si Orly Guteza, yung affidavit niya, peke pala, sabi ng korte. Sabi ng source, parang déjà vu, di ba? Paulit-ulit daw yung script, nag-iiba lang yung mga artista. So after all that history, ang simpleng tanong ng source, bakit pa raw natin siya paniniwalaan ngayon? Makes you think, no? At yan ang nagdadala sa atin sa susunod na karakter sa gallery na to. Sabi ng source, every operation needs funding, di ba? So sino daw ang the bankroller o ang tagapondo? Walang iba kundi si Luis Chavez Singson. Okay, i-breakdown natin tong rap sheet ni Singson. Ayon sa source, ang pinakaugat daw ng lahat ng issue sa credibility niya, yung pag-amin niya mismo na isa siyang bagman noong Estrada impeachment. Imagine that! Nariyan din daw yung mga reklamo ng plunder, graft at mga issues sa tobacco tax. Pati na rin yung hindi pa raw nare-resolbang alegasyon ng karahasan. At syempre, yung mga nakikita natin sa balita tulad ng sa EDSA bus lane. Ang punto ng source, paano ka magtitiwala kung ang pagiging bayani niya ay nakabase mismo sa pag-amin sa sarili niyang mga pagkakasala? At dinagdag pa ng source ang numerong ito. 14. Ito raw ang edad ng partner ni Singson noong nagsimula ang kanilang relasyon. Siya, 58 anyos noon. Isang detalyeng binibigyang diin ng source para questionin ang kanyang moral na otoridad. At sino naman ang pangatlo sa ating gallery? Ang tinatawag ng source na the legal mouthpiece, si Attorney Ferdinand Topacio. At ang record niya, ayon sa source, parang pelikula. Nareprehended na pala siya ng Korte Suprema for misconduct. Tapos, yung sikat niyang pangako noong 2011 para sa isang kliyente, nariyan din yung pagpuri niya raw sa leadership ni Adolf Hitler at ang pagiging abogado para sa isang taong tinaguriang terorista ng gobyerno. So sa lahat ng yan, ano ang tingin ng source sa style niya? Eto, direct quote. "This is not legal advocacy, this is a circus performance." Ouch! Hindi raw ito abogasiya kundi isang palabas sa sirko. Okay, so nakilala na natin yung who. Ngayon, puntahan naman natin yung what. Ano ba yung ebidensya nila? Dito raw lalong nagiging interesting. So, yung bombshell evidence na dinala sa press conference, anong laman? Ayon sa source, isang maleta. Isang walang lamang maleta. Yup, hindi mga dokumento, hindi bank records, isang prop lang daw. Kumusta naman yung star witness nila? Si Zaldi Coco. Ang sabi, handang-handa ng kumanta. Pero, heto ang catch. Ayon sa source, si Coco pala ay isang pugante na may sarili ring kasong plunder.
So isipin nyo, kung may sarili kang mabigat na kaso, di ba may malaking motibo ka para magturo ng iba para iligtas ang sarili mo? Perfect fit daw ito sa defensor's playbook ng mga unreliable na testigo, sabi ng source. So kung yung mga tao, questionable, at yung ebidensya parang props lang, ano ba talaga ang totoong laro dito? What's the real agenda? Ito na yung climax ng analysis ng source natin. Okay, naglatag ang source ng isang three-part theory. Number 1, revenge. Ganti raw ito para sa pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Number 2, survival. Kailangan daw nilang siraan ang mga investigasyon laban sa kanila. And number 3, distraction. Simple lang, para maiba yung usapan at hindi mapansin yung mga good news daw tungkol sa gobyerno. At itong chart na to, yan ang breakdown. Isang kombinasyon daw ng paghihigante, pansariling interes at simpleng paglihis ng atensyon ng publiko ayon sa source. At ngayon, dumako na tayo sa final verdict. Ano ang huling hatol ng source material sa buong isyung to? Para sa kanila, malinaw. Ito ay ingay, hindi pananagutan. Tingnan niyo tong bar chart. Sinasabi na ito na lahat, di ba? Kung titingnan ang credibility score ng tatlo, ayon sa source, halos 0, bagsak. At yan ang pinaka-core ng buong argumento nila. Kaya, iniiwan tayo ng source with this thought. Kung ang mga mensahero ay may kasaysayan ng mga peking testigo, pag-amin sa sariling krimen at mga gimmick na parang serko, ano pa nga ba ang halaga ng kanilang mensahe? At magtatapos tayo sa napakalakas na statement na to mula sa source na naglalagimong ng lahat. Hindi raw ito tungkol sa accountability. Ingay lang ito na ang tanging layunin ay lunurin ang paghahanap sa katotohanan.